Nakikita niyo yan, mga minamahal? Yes, tama. Ako po yan, kasama si Vice President Sara Duterte. Ano nga ba yung mensahe ko dito? Isa lamang po ako sa 32 million ni VP Sara Duterte na nabudol. 'Di ba? Kaya meron akong rights na tanungin si VP Sara Duterte sa kanyang pagiging public servant kung nagpapaka-public servant siya. That's why meron nga tayong ginagawang criticism sa kanya kasi hindi natin nakikita yung trabaho na ine-expect natin na dapat gagawin niya. Biruin nyo, mga minamahal, hindi biro ang 32 million na numero na isa po ako doon sa mga bumoto at nabudol. Kaya naman, meron akong karapatan bilang kabataan at bilang miyembro ng lipunan na to para tanungin ang power na ibinigay natin kay VP Sara Duterte as a public servant. Nakakapangsisi nga eh. Mas malaking sampal pa nga sa akin nung nakita ko itong si Leni Robredo na noon ay nilalait ko, 'di ba, by her physical appearance na dapat sana hindi ko noon ginawa. Pero mga minamahal, syempre sabi ko nga sa inyo, there's no turning back. Kaya ako po ay nagsisisi at ngayon ako po ay bumabawi sa aking mga pagkakamaling nagawa noon. Anyway, mga minamahal, nakita nyo naman, diba, kung paano po sinayang ni VP Sara Duterte ang binigay nating boto, suporta sa kanya. So, tama lang na mag-demand tayo ng mas mataas. Kasi inihalal natin siya sa posisyong yan. Bakit naman tayo magde-demand, mga minamahal? Unang-una, sa trabaho nga sa Pilipinas, kailangan, bago ka makapasok sa potato corners, dapat cum laude ka. Kung sa trabaho nga, ang taas ng demand nila, sa presidente pa kaya ng bansang Pilipinas? Pansinin ninyo, bago ka makapasok ng trabaho, ang daming hinihinging requirements. Tapos, boboto lang kayo ng magnanakaw? Boboto lang kayo ng isang public servant na hindi naman nagpapaka-public servant? Boboto kayo ng puro lamyerda lang ang ginagawa at puro paninira sa bansang Pilipinas instead na magkaroon sila ng cooperation na magtrabaho sila kasi pareha silang nasa public office. Yes, syempre, magde-demand tayo. At yan naman talaga ang nararapat. At besides sa mga nagsasabi dyan sa akin sa comment section na itigil mo na yung pagko-content mo, ititigil mo na yung pagwa-vlog mo, wag ka nang magsalita, maligas kayo. Anong silbi ng platform ko? Anong silbi ng boses ko? Anong silbi ko bilang kabataan kung hindi ko naman to gagamitin para makapag-influence ng mamamayang Pilipino sa tamang landas? Sa tamang path, sa good governance. So, bakit ako titigil kung ang wini-wish ko lang din naman ay isang magandang bayan? Bakit ako titigil kung ang isa lang din sa aking hinihiling ay magandang pag-unlad ng bansang Pilipinas? So, bakit ako titigil? Sino kayo para patigilin ako? Yang opisina ni VP Sara Duterte ay public trust. Kaso, mukhang betrayal lang kanyang ginawa. Kaya gusto kong ma-impeach itong si Sara Duterte at matanggal yung kanyang lisensya bilang isang lawyer dahil ang dami niyang ginawang hindi maganda. Nalabag sa rules ng pagiging abogado. Alam niyo mga minamahal, ang dami kong pagsisisi. Pero isa sa mga pagsisisi ko na talagang literal na pinagsisihan ko talaga ay yung nanalo. Si Vice President Sara Duterte habang nilalait ko noon. Itong si VP Leni na ngayon ako ay nakakita na ng katotohanan, namulat ako na ang ganda naman pala ng naga, ang ganda naman pala ng pamamalakad niya bilang public servant. Kasi nung nagkaroon nga ng interview, sabi niya, ay, malayo pa yung eleksyon, trabaho po muna tayo. Same kay President Bongbong Marcos, trabaho muna tayo. Indeed. Yan naman dapat, di ba?
Ang layo pa ng politika pero yung iba namumulitika na. Habang itong si Lenny, wala pa sa isip niya kung tatakbo siya. Itong si PBBM, puro trabaho. Yan naman talaga yung gusto natin sa mamamayang Pilipino. Ang isang tunay na public servant. At hindi yung plastic. Hindi yung magnanakaw. Anyway, yun lang. Ingat, mga kababayan. Thank you, Mima Alicia, sa mga kind words mo, sa magagandang sinabi mo para kay Mayor Leni Robredo at kay PBBM. Maraming salamat dahil sumusuporta ka na sa sinuportahan naming mga kakamping kay Mayor Leni Robredo at na-appreciate mo yung kanyang mga ginagawa at yung pakikipagtulungan niya kay PBBM. Nagpapasalamat din ako sa iba pang loyalist at sa iba pang loyalist vloggers na sumusuporta sa administrasyon ni PBBM, sa gobyerno, sa mga pro-government na nagpapakita ng pagsuporta at pagmamahal kay Mayor Leni Robredo. Natutuwa po ako, to be honest with you guys. Ako po bilang kakamping ay tumataba po yung puso ko, natutuwa po ako at napapangiti po ako every time na makakakita po ako ng PBBM supporter na nagpapakita po ng pagmamahal at pagsuporta kay Mayor Leni Robredo. Loyalist at saka po pro-government na nakikita ko magaganda yung sinasabi nila kay Mayor Leni Robredo. Nakakatuwa po, nakakataba ng puso na na-appreciate din nila si Mayor Leni Robredo. And ako din po, nagpapasalamat din ako dahil binigyan nyo kaming mga kakamping ng kalayaan din at karapatan at hinayaan nyo lang din kaming sumuporta sa administrasyon ni PBBM. Siguro ito po yung unity na hinahanap natin mga kababayan, yung after election, nagsasama-sama na at nagtutulungan na at talagang isinasantabi po ang pagkakaiba at bagkos ay nagtutulungan para paunlarin ang bansa natin. Siguro kung patuloy po tayong ganito na may election man tayo, may pagkakaiba yung ating mga binoboto or iba-iba yung desisyon natin pag election, after election ay tayo nagtatrabaho na para sa Pilipinas at nagtutulungan na yung mga nanalo, siguro makakamit po natin yung kaunlaran na ginugusto natin para-pareho. Makakamit po natin yung magandang Pilipinas na gusto natin. Kung tayo po ay magsasama-sama bilang mga Pilipino at magtutulungan, no? Yung hindi titignan yung kulay, bagkos ay magtutulungan. Pinapakita ko po sa inyo yung mga pictures ni PBBM at saka ni Mayor Leni Robredo ngayon. Natutuwa po ako dahil nagkita na naman po ulit sila, this time sa palasyo po ng Malacanang. Pumunta po si Mayor Leni Robredo doon, kasama po ang iba pang mayor at nag-meet po ulit sila ni PBBM. Tignan niyo po itong picture na ito, napaka-genuine, no? Napaka-genuine at sincere po ng kanilang ngiti sa isa't isa. Bilang Pilipino, nakakataba po ng puso dahil nakita ko yung mga leaders na magkaiba man po ang kanilang pinanggalingan, no? Nung eleksyon, magkaiba man sila, naging mag-rival pa nga. Ngayon, nakikita natin sila nagtatrabaho para sa bansa natin, para sa ating mga Pilipino. Yun po yung something na nakakatuwa ngayon sa kabila po na ang daming gulo sa politika, ang dami po nating pinoproblema pagdating po sa mga issue ng politika, ang dami pong ang dami pong naging reason kung bakit tayo nasasaktang mga Pilipino. Yung makakita po tayo ng mga ganitong larawan ng mga pinuno natin na magkaiba man po ng pinanggalingang color, nagtutulungan, nagsasama-sama at pinapakita po sa taong bayan, sa ating mga Pilipino na uunahin po tayong mga Pilipino, yung bansa, bago yung kanilang mga sarili, no? Bago yung kanilang mga interes. Nakakataba po ng puso, nakakagaan ng pakiramdam at talagang nakakahinga po tayo ng maluwag pagkatapos po ng mga stressful na balita na nababalitaan natin about politics. Ano po, nakakatuwa po bilang Pilipino. Hindi ko na tatanungin kung umattend dyan si Baste Duterte, no? Considering na mayor din siya. Kasi ang alam ko, mga mayor po ang pumunta dyan, no? Hindi ko na po tatanungin kung pumunta dyan si Baste Duterte. Tsaka wala naman na po akong pakialam kung pumunta dyan si Baste Duterte. Alam naman po natin wala silang respeto. Yung pamilya yung mga Duterte, walang respeto kay PBBM. Nung pumunta nga si PBBM sa Davao City, hindi man lang sinalubong or winelcome ni Baste Duterte para magbigay ng respeto sa presidente. Walang ganun, no? Yun po yung kaibahan ni Mayor Leni Robredo sa kanila. Si Mayor Leni Robredo, siya pa mismo ang sumalubong, bumate at nakipagkamay, nag-welcome kay PBBM sa kanyang syudad, sa Naga City.
Kaya po talagang malaki rin po ang respeto ko kay Mayor Leni Robredo at paghanga dahil talagang hindi niya iniisip yung mga nakaraan. Ang iniisip niya yung constituents niya, kung paano makakahingi ng tulong kay PBBM para matulungan nila pareho ang mga taga-Naga, ang mga Nagawenyo, no? Yung constituents, yung mga Pilipino ang inuuna. Yung po ang dapat, mga kababayan. So, yung mga larawan po na ipinapakita ko sa inyo, yan po ay proof na meron po tayong pag-asa, meron pong liwanag, at meron po tayong pwedeng tignan, no? Something to look forward to, na tayong mga Pilipino ay maaaring magtulungan, magkaisa, kahit pa magkakaibang ating choices during election. So, yun lamang mga kababayan, gusto ko po ulit magpasalamat kay Mima Alicia sa magagandang sinabi niya, kind words kay Mayor Leni Robredo, kay PBBM, at sa iba pang loyalist vloggers na sumusuporta at nagmamahal na rin kay Mayor Leni Robredo. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng loyalists na sumusuporta po sa ating channel at nagpapakita po ng love and support kay Mayor Leni Robredo. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po.